Well, in this video, another online loan services po yung isi-share ko sa inyo at ito po hindi nangangailangan ng loan app. So, hindi natin kailangan mag-download nun. So, we can access this one po through the website. Pwede po tayo mag-apply dito. And if you know this po, no, kung familiar kayo dito, which is itong si Crezo Philippines. So, actually guys, na-try ko naman na siya talaga last year or last year. Pero hindi lang ako nag-proceed kasi medyo naguluhan talaga ako sa kanya. Pero ang dami na rin kasing chika nito na nag-offer daw siya ng zero interest rate. And then kahit may bad credit history daw po tayo, is okay lang kasi nag-a-accept naman sila. Well, nakita ko kasi yung ads nito na naman po no sa aking Facebook feed at nakalagay dito nga po no na may mga pautang siya at fast loan daw po ito. So syempre tiningnan ko kung paano po mag-apply dito kasi alam ko available siya sa public, so meaning po pwede nyo rin po itong makita. Well, before I start, disclaimer lang po muna tayo no. This video is not sponsored. This is just basically based on my personal experience para mabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying these loan apps or loan services. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new one or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo mga mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko isublitin na notified ka. So FYI guys, para may idea kayo kung ano tong Crezo na ito na nag-offer nga po siya ng various loans. So sabi niya dito is a brand of the company Fininity. And then sabi niya dito, this site is not a financial institution, bank, or lender. This site finds loans for customers acting as an intermediary between the client who is looking to take a loan and a licensed financial institution. So, ibig sabihin guys po no, parang siya lang po yung tulay para makapangutang tayo sa other loan services na affiliated niya. Well, nung nakita ko kasi yung ads po nito sa aking Facebook feed, so kinlik ko tong apply now and then nagdirect ako sa website po nila. Then nakalagay po dito fast personal loans. So dito po nagpapautang daw po from 500 pesos up to 25,000 pesos. So ngayon guys no, para medyo may idea kayo, meron po siya mga frequently asked questions dito kung naguguluhan kayo sa kanya. So nakalagay dito, how does Crezo work? So sinabi ko na yun sa inyo kanina po no, na isa siyang personal loan search and comparison website. So meron siyang mga i-recommend po sa atin na mga loan services or loan apps po mamaya na pwede po nating pag-applyan. So sabi ko sa inyo, bridge lang siya. So nakalagay dito kung si Crezo daw ba nagcha-charge siya ng any fees for submitting a request. So sabi niya dito, no daw. So ano daw yung mga information na kailangan natin i-prepare? So mahalaga to no before applying. All we need is our email, phone number, and document number. And of course, dapat nasa legal age tayo between 18 years old up to 70 years old and residing in the Philippines. Kaya yung mga OFW so possible, hindi sila pwede dito kasi residing in the Philippines daw. So sabi niya dito, can I get a loan even if I had a bad credit history? Which is ito yung gustong-gusto nating malaman kasi alam nyo naman, ang dami nating mga loan apps na in-applyan na rejected tayo. So ito na ba yung chance? Kasi nakalagay po dito, no, yes, Crezo collaborates with various companies that issues fast loans online for people with bad credit history. O diba? Confirm na nag-accept sila nun. So nakalagay dito kung safe pa daw ba yung ating personal information since dito tayo sa website po mag-a-apply, ano? So sabi niya, yes, absolutely daw, safe daw. So kung tatanungin naman po natin yung interest rates po niya, so depende daw po yun sa lenders po na pag-uutangan po natin. Well, so hindi na ba magtatagal po, no? Kinlik ko tong request your loan para makapag-start na tayo sa ating application at malaman na natin kung ano pong meron kay Crezo. So anyways guys, nakalagay dito na may loan amount din naman tayong itatype or ipoprovide kung ano yung loan amount po na kailangan po natin. So fill upan lang po natin yan. Anong fill up ko lang po dyan is 3,000 pesos. And then kailangan natin i-provide yung ating email, mobile, phone number na ipapang-register po natin dito. So i-click natin yung continue after. And then dito pa magpo-provide tayo ng ating personal data including our full name and date of birth. Well, after ko pong ma-provide yung aking personal data, dito po may additional data siya which is the ID information po ito. And for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na kinakailangan po nila. Kaya if ever interesado kayo, so ito yung ipiprepare nyo. Whereas guys, kung ayaw nyo naman po mag-provide ng additional data like yung inyong ID, okay lang naman. We can skip this one guys kasi mamaya magpo-provide pa rin tayo nito sa mga loan apps or loan services na i-recommend niya. So anyways, kinontinue ko po ito. Meron siyang mga recommended apps or loan services or loan apps po na familiar na ako dito. So based do sa aking personal data, ito din nag-fit sa akin. I have 4 offers. So si Moneycat, si Honey Loan, si Finbro, at saka si Cash Express. And FYI, lahat ito nasubukan ko na po. No, nag-apply na po ako dito at may kanya-kanya na po akong video nito. But some of them, hindi ko siya tinuloy kasi medyo natatasan ako sa rates. Then some of them din po, no, nireject ako. Kaya naman, hindi ko alam kung anong a-applyan ko dito. And legit ba na nakakapag-loan talaga dito
So baka dito na ako ma-approve. So guys, no, tinry ko itong si Honey Loan. Dito talaga ako medyo nire-reject talaga nila kasi meron tong separate loan app. Hindi ako na-approve doon. So siguro dito niya gusto sa website. Anyways, nagpapautang to si Honey Loan ng up to 30,000 pesos. And then meron po siyang in-offer sa akin up to 10,000 pesos. So 3,000 lang muna yung ating i-request na loan dito. Malay mo maaprubahan tayo. So after po nito, we need to provide our mobile phone number. Ang daming mobile phone number na kailangan natin i-provide, no? Kasi bagong loan services po kasi ito. Bagong loan application po kasi ito. Anyways, i-provide lang din po natin yan. And then magpapadala sila sa atin ng OTP. And then after po niya, no, agad-agad dahil nakakaloka. So nakalagay dito na currently we have no offers for you. Ibig sabihin nito, rejected ako. So siguro na-detect nila yung aking account, no, na nag-apply na kasi ako nito through the app naman. Doon kasi hindi siya nagre-respond. So I don't know kung bakit. Well, anyways, no offers available daw for me. So balik tayo doon sa pautang po ni Krezu. At tinry ko naman this time si Manicat. An FYI po, na-try ko na si Manicat. And approve ako dito. Nakapangutang talaga ako. Last year yon. And yes po, buo siyang matatanggap. Pero 7 days to pay lang siya. And then nakuha ko pala yung 0% interest rate nito kapag first time borrower ka. Legit po yun. But anyways, no, ito yung updated ngayon. Try natin kung maaprubahan tayo ulit. Well, dito po nagpapautang nga po siya ng up to 20,000 pesos. And it's up to us kung anong loan amount po yung gusto natin iutangin. Pero ako po, nag-stick na ako sa 4,500. We need to provide pa din naman po yung kanilang mobile phone number as well as the email address. So, ganito talaga si Manicat. Then, after po nito, i-click lang natin yung mga privacy and terms and conditions dyan sa baba and then click natin yung get cash today. After po nito, so, kung may referral ID daw po ako, sinabi ko na wala naman talaga. And then, I need to fill up the personal details po na kailangan po nila dito, including my full name, gender, and date of birth na naman. So, after po nito, next lang po tayo. So, dito guys is the ID information. So, meron naman silang list of IDs po na nire-require po nila na government ID po ito. So, limited lang po siya. Pipili lang po tayo ng isa po dyan. And then, after po nyan, so, i-input natin yung ating ID number. And then, magsiselfie din po tayo with the ID na hawak natin siya. And of course, pipicturean din natin yung ating ID. Well, after po nito, no, ang next po is the bank account details po. So, eto lang po pala guys, yung withdrawal info. And unfortunately po kasi, hindi sila nag-accept ng e-wallet or through GCash, through Paymaya. So, unfortunately, bank account lang po talaga yung nire-require po nila dito. Ito po yung pagpipilian ng mga bank account. And then after po nito, under po ng terms and condition po, no? So, meron ditong mga interest rates, fees po na kailangan natin malaman, loan amount. So, sabi ko nga sa inyo, buo naman po siyang matatanggap talaga. Pero nakalagay dito na 7 days to pay. And then may interest rate siya na 2.5%. Well, anyways, ito yung mga fees niya para lang din may idea kayo. So, anyways, no, dahil decided naman po ako mag-loan dito, kilik ko tong finish application. But, agad-agad naman, nakakaloka to si Manicat. Nakalagay po dito, sorry, we don't have any products to offer for you right now. Ganun na ulit. And meron siyang mga nare-recommend ng mga kapatid niya ng mga loan app na pwede ko daw applyan. So, na-reject niya ba ako para ma-applyan ko yung mga loan application dito na mga kapatid nila? So, yan, tingnan niyo na lang ha, di ba? Familiar na familiar sa inyo. So, pili na lang kayo kung gusto niyo mag-apply dyan. Pero ako, ayoko na mag-apply dito kasi nga familiar sila sa akin. And at least I tried. Pinakita ko sa inyo anong meron sa Krezu Philippines. So, yun yung mga loan apps po na affiliated po nila. Yung under po nila. Well, anyways, hindi ko pa rin po masasabi po sa inyo na ito ay pwede siyang utangan, okay siya utangan. And sa experience ko naman po, no, kasi may mga na-experience na rin ako at nautangan ko talaga tong mga ibang loan app na nare-recommend po nila. And based experience ko po, yes, legit naman po. Actually, legit sila. Naka-register nga sila sa SEC website eh. And then yung iba pa dyan, accredited pa ng CIC. Pwede siguro siya sa pag mga first timer, try nyo kasi nag-offer sila ng 0 interest rate. Pero kung itatanungin nyo, yes, okay naman sila, nakakautang. Ang hindi lang talaga okay sa akin dito, kapag repeat borrower ka na, grabe naka-loan shark, hindi na siya nakaka-legit. And then knowing na 7 days to pay lang siya, talagang hindi talaga nakakatuwa yun. Based sa experience ko ha, kaya hindi na ako umulit dito. Pero tinry ko pa rin for your sake. Kaya pag-isipan nyo pa ding mabuti. And yes, ito lang po yung laman ng Krezu Philippines. Well, kayo ba, what are your thoughts about Krezu Philippines? And then, nakapag-apply na rin ba kayo ng mga loan apps na ino-offer niya? So, kumusta naman yung experiences niya? You can comment down below para aware din po iba natin viewers. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!